Hello Okay. guys! Welcome to Hi. our episode. I am Cindy And I am Lucille. and welcome to On the Bright Side! Ay, grabe Hi. naman. Hindi Grabe. tayo nag-usap. Totoo, ito ang legit na telepathy. Yes. Walang usapan kung anong kulay ang susuotin, kung anong klaseng style ng damit. I think that's our power. Yes. Girl power. Girl power. Girl power. Yeah. Dahil, Pero I think it complements naman yes. sa ating set design ngayon. So, sige, start na tayo with our episode. So, today is March. March na, Legit no? na talaga. Legit na, March na. And ano bang sineselebrate natin kapag March? Fireman. Oh, yeah, guys, fire. Fire prevention. Dahil dyan, pag-uusapan natin. Paano Paano sa maiwasan sunog? ng sunog sa loob ng bahay? Paano lumayo sa darang? Charing. Darang ba yun? Hindi. Other than that, syempre, March is Women's Month. Yeah. Women's Yes. Abante babae. Ganon. Wow. Ganon ang atake natin ngayon. Abante babae. Yeah, so in celebration of Women's Month, pag-uusapan natin ngayon yung mga, it's about women, Yeah. especially the young women out there who fell left behind. Mm-hmm. Pwedeng by their failures or yung mga rejections na na-experience nila and how those setbacks leads them to redirection. Wow. There are times na meron tayong mga na-experiences na mga failures, rejection, mga first times that didn't work out. Ang isi-share kasi natin ngayon is parang yung mga experiences natin from before na parang yung mga rejections, yung mga nakakahiyang pangyayari sa buhay natin. Na parang akala natin katapusan na ng mundo natin pero hindi pa pala. Yung mga ganong type of experiences. So, ang ating episode for today is entitled Strong Yet Gentle. Kaya siya strong yet gentle. Kasi syempre, tinuturuan tayo nito na parang to be gentle pa din with ourselves despite ng mga na-receive natin na failures and rejections from the past and even now. And to stand strong pa din despite that. To learn from it. Yeah. Diba? Yun naman ang purpose nun eh. I believe may purpose ang lahat. Even yung mga nararanasan nating struggles in life, challenges, ganyan. So, sana hindi natin siya ma-miss. Kasi wag nating isipin na it is meant to hurt us or just break us. Actually, it is meant to build us pa. Yes, agree with you talaga. Yes. Go, sino mauna ako na? Yeah, ikaw na. Okay, sige. Sa akin siguro, ang una kong gustong i-share na flop ko that turned into win in the latter is first, nung bata kasi ako, bata. Nung bata ako. Okay, sige, dalhin mo kami sa pagkabata mo ngayon. Nung bata kasi ako, sobrang mahihain ko talaga. Like, super. As in, sobrang mahihain ko. I remember, merong harvest event nun sa church. I'm not fully confident if it's the first harvest event. Pero meron na harvest event nun. Tapos, parang meron kasing merong mga testimony na gagawin. So, sa cell group namin, ang cell leader ko pa nun is si Nanay Noemi. So, napili nila ako to share my testimony. I think I was 13, 13 years old that time. Tapos, nag-prepare ako, nagsulat ako sa papel pang grade 6 pa nga ata. Nagsulat ako kung paano ako tinuruan, kung paano ako binago. Ang natatandaan ko pa nun, sinulat ko is yung sa pagpe-pray. Kasi dati, hindi po ako nagpe-pray. Ngayon, nagpe-pray na po ako. Yung kung paano mag-testimony yung mga bata. And then, yung mismong araw na yon, isi-share mo na siya. Akala ko, ipapasa ko lang yung papel. Yun yung whole thinking ko, ipapasa ko lang siya, tapos okay na. Yun pala, magte-testimony ka sa harap. Syempre, harvest event. So, ang daming tao. Tatayo ka pala sa harap. Umiiyak lang ako nun, sa gilid, doon sa pinakagilid bago ng mag-start church. yung event? Ongoing na siya. So, parang testimony part na ng program flow. Umiiyak lang ako nun sa gilid. Tapos, naalala ko pa nun, ng MC nun si Ate Rona. Sabi niya, gusto mo ba samahan ka namin sa harap? So, as in, iyak na sa gilid. Nakaganyan talaga ako, nakakapit ako. Akala mo talaga, hatakan, nakakapit talaga ako. So, parang na-caught off guard ka no, nung time na yun, na magsasalita ka pala.
Oo. Mm. Feeling ko na caught off guard ako, not because I wasn't instructed, but because all this time, ang akala ko lang is isusulat lang siya. Mm. So, ganun yung nangyari. Iyak ako ng iyak hanggang sa natapos yung event, hindi ako tumayo. Hindi ako nag-testimony. Paano As yun? in, sa gilid lang ako noon. Alam mo yung chini-cheer ka na nila, oh, let's go, ganyan, let's go, let's Tinawag ka na? Tinawag na ako. Tinawag na ako, di ba? Talagang patigasan, hindi talaga ako nauga. Bata ko pa, di ko pa naaalog. Bata pa lang, di na talaga ako naaalag. Ako, ganyan ako. Ito talaga yung standing firm. Di ako tatayo dyan. So, ayun, umiiyak ako hanggang sa natapos yung event. Hindi ako tumayo. Nakapag-testimony na lahat ng cell group. Yung cell group na lang namin ng hindi pa. Hanggang sa pauwi na, si Nanay Noemi nandun siya sa likod. Niyakap ko siya kasi I was apologetic that time kasi syempre merong expectation na parang magte-testimony ka. Kasi Oo. nagbigay ka naman, nag-yes ka, ganyan. Tapos sabi ko lang, sorry po, gumanan ako. Tapos, alam mo ang sabi niya lang nun sa akin, hindi niya ako pinagalitan. Ang sabi niya lang, habang inaano niya yung likod ko, kasi nakayakap ako sa kanya, sabi niya sa akin, paano ka makakapag-share sa iba Mm-mm. kung ayaw mong magsalita? Yun lang yung sinabi niya. Tapos sabi ko, Tapos meron pa nga siya nung binanggit na verse. Sabi niya pa nga dun, di ba? Kapag ikinahiya niyo ako dito sa lupa, ikakahiya ko kayo sa langit. Nakalimutan ko yung verse na yun. So something like that. Yeah. Tapos tumatak na siya sa akin ever since. Sobrang flop nun kasi syempre, pag tinignan mo naman yung storyline ko, tinawag ka na, nag-prepare ka, tinawag ka, pero hindi ka tumayo, hindi ka nag-show up. So, flop siya. Pero actually, that year kasi, nag-encounter din ako. Yeah. So, nung nag-encounter ako nun, sobrang confident na akong tumayo. Nag-introduce talaga ako. Sobrang excited ko magpakilala kung sino ako. Ganyan. Siguro kasi, dahil dun sa nangyari na yun, sa sinabi sa akin ni Nanay Noemi na, napaisip ako, paano ko nga i-share si Lord sa ibang tao kung hindi naman ako nagsasalita? Tsaka kung nahihiya ako. Tsaka yung fear din kasi na, gusto ko bang mapahiya din ako ni Lord pag nandun na ako sa langit? Gusto ko ba sabihin ni Lord, hindi niya ako kilala, ganyan? Parang yun yung tumatakbo sa utak ko. Kasi syempre, 13 years old ka bata ka pa Parang thinking mo, ayoko ng ganun, ayoko ng ganyan. So, starting that day, naging turning point din siya kasi nagkaroon ako ng confident to stand up in front, to share the word, to speak To talagang face your fear as well. to face your fear. Ang flop niya, pero naging win ko siya in the latter part. Kasi talagang isa siya sa pinaka-win-workout sa akin yung pagiging mahihain ko. Matatakotin ko kasi I think coming from the fear na baka ma-reject ako kasi pag nagsalita ako. So siguro yun yung isa sa mga takot nung bata ako kaya ayokong nagsasalita sa harap. Gusto ko invisible lang ako. Walang kakausap sa akin. Kasi pakiramdam ko pag may kumuusap sa akin, mag-shrink ako bigla. So, ayun, isa siya sa naging win ko kasi makikita niyo naman. Minsan nga pag tinetestify ko sa iba na mahihain ako, hindi sila niwala. Parang hindi. Parang, seryoso ba? Talaga? Sa'yo pa talaga galing yun? Now that they know you as someone na very confident, who can speak in front. Hindi na sila naniniwala na gano'n ako. Na may Pero ganun pala, ganun no? talaga ang pinagdaanan ng buhay. Yeah. Grabe na pinagdaanan ng Hindi buhay. nagsalita. Pero I think most of us merong ganong experiences na parang may fear to speak up kasi nga natatakot tayo na ma-reject at the same time ma-judge sa kung ano man yung sasabihin natin. Yes. So, totoo. from a 13-year-old girl perspective, I think it's very normal. I am happy na na-overcome mo siya and right now, you are the person you are right now. Yeah. And in relation to that, kasi sa'yo at may pagka-public speaking is, same with me, yun din yung yung parang isa sa mga beginner era ko. So parang sa akin naman, ito namang experience ko ng public speaking is ito yung pinaka-earliest na naalala ko nung elementary ako, na parang first time ko mag-report sa harap. Reporting yon, history subject, pakabayan subject siya. Tapos, magpe-present kami, magre-report kami, ganyan. Parang during that time, naalala ko kasi, parang meron naman akong desire to speak. Gusto ko magsalita. It's just that siguro,
as a beginner, parang andun ka sa point na parang ang dami mong gustong sabihin, pero hindi mo alam kung paano mo siya sasabihin. So, all the anxiety, the fear, nagmimix siya. Yung emotion mo, very mix of anxiety and fear. Of course, during that time, di ko pa ma-pinpoint, anxiety to. Pero parang something inside in you is telling you na parang nag-shake yung voice mo, ganyan. Naalala ko nung nag-report ako, prepared ako, meron akong Manila paper, ni-review ko, I studied well, ganyan. Pero nung time na ipe-present ko na siya sa harap, alam mo, sobrang gusto kong magsalita pero hindi ko talaga ma-put into words ng tama yung gusto kong sabihin. Tapos sinabayan pa na nagsishake yung voice ko. So kung ikaw hindi mo talaga sinubukan at all, ako sinubukan ko talaga. Sinubukan kong magsalita. Kaso nung time na, alam mo yun, ewan ko kung naranasan nyo din yun ng mga kabataan ninyo or ng mga first time ninyong magsalita sa harap. Yung pag nagsasalita ka, para kang nanginginig. Yeah. Tapos yung voice mo, nanginginig ka na para kang naiiyak. Yung ganon. Tapos naalala ko nun, parang sobrang vivid sa akin ng memory na yun. Kasi para akong, gusto ko na lang tong matapos. Kasi nga parang maiiyak na ako or parang naghahabol ka ng hininga. Tapos nagsishake yung system mo. Natapos ko yung report, di ko na maalala kung anong naging grade ko doon. Pero naalala ko na parang yung mga time na yun, I was so disappointed with myself. Kasi nga, feel ko, hindi ko siya na-pull off. Kasi nga, hindi maayos yung pagkaka-report ko. Kasi nga, nagsishake yung voice ko. Feeling ko yung mga tao, na-awkward na sila sa akin na nasa harap ako kasi nga yung mga kaklase ko, yung teacher ko, kasi nga parang hindi nga maayos yung pagre-report ko. So that was pinaka natatandaan ko na first time ako nag-public speak sa harapan, na nagsalita ako, ganyan. So, eventually, parang kahit na may ganun akong experience, first time experience, ganyan, actually, na-discourage ako. Pero iba kasi talaga pag gusto mo yung ginagawa mo eh. Siguro later on, parang na-build sa akin yung desire na yun to speak. Parang yung little desire that I have, eventually nag-turn siya into something passion. I find fulfillment doon sa bagay na yun. So kahit na hindi ko siya talaga na pull off the first time I do it, nag-practice talaga ako nung nag-practice. Nung time na yun kasi, nung naalala ko nag-aaral ako, dati talaga ako very confident lang kasi talaga rin ako eh. Parang kahit hindi ko alam, sige po, go. Go. Ganon. Give lang ng give. Give lang ng give, ganyan. Ewan ko, siguro, lagi ko sinasabi, people pleaser, ganyan. So, parang when someone asks you, kaya mo ba to, ganyan, natatakot ako magsabi ng no. No, yeah. So, parang, sige po, kaya, aaralin ko. May ganun akong attitude nung early years ko, ganyan, na nadala ko until now. Kung wino-workout ko sa sarili ko, paano ko siya i-modify, ganyan, para hindi siya maging toxic. Pero doon ako nanggaling, na parang eventually, dahil gusto ko na nagsasalita ako, gusto ko na sinasabi ko kung ano yung nasa utak ko kasi expressive ako eh. Ayoko yung pakiramdam na meron akong sinosuppress na nararamdaman and also the thoughts. So parang doon siya nag-start as an expressive type of girl noon. So parang na-build ko na siya eventually hanggang sa pag-aaralan naman siya, yung construction ng words, paano ka magsasalita, paano mo aayusin yung flow of thoughts mo para kapag nagsalita ka na sa harapan, hindi ka parang naguguluhan, ganyan, malinaw at the same time. And right now, yun din yung pinupurso ko. Actually, nung magto-turn na ako ng college, talagang pinag-pray ko sa Lord, alin ba yung gusto mong kunin ko, ganyan, ano ba yung path na gusto mong tahakin ko, career na gusto mong tahakin ko. Doon siya nag-start. Kaya, now, ito yung course na kinuha ko, broadcasting, kasi nga gustong-gusto ko talaga na nagkukwento, nagsusulat, to speak in public, of course, in a purposeful way. Yeah, gusto kong gamitin yung meron ako in a purposeful way. So, ayun siya. And still working on it pa rin naman. Totoo naman. Nakikita ko rin sa'yo na kung actually, every time you speak na, nakakatuwa kasi it's concise and clear. Importante kasi kapag lalo na sa field na pinapasok mo, it's very important na yung delivery mo talaga is very clear. Kasi pwede silang ma-mislead. Lalo na, ang course mo is broadcasting, you talked about a lot of things na nangyari. Depends pa sa kung anong beat. Tama ba? Oy, Wow. totoo na Jargons, media jargons. Depende kung anong beat
ng ano mo yun? Sabi ako, beat ka. Ano yung beat? Tunog? Depende Sabi kung niya. anong beat. Ano Kumbaga, ba yun? niche. Ayun. Ganon. Ano mo, specific Forte. expertise forte, right? Yan, 'di ba? Syempre kailangan ma-deliver mo siya ng concise and clear sa viewers. Yeah. So, ang galing kasi na-workout mo siya. Praise God. Thank you, Lord, for the talent to speak. Yan. Yeah. Clear ko lang naman, ang ating topic is strong yet gentle. Yung mga flop natin na naging wins and also yung mga first times natin. First time Yes. experiences and yung lesson natin. So sa akin, hindi siya totally flop and wins. Etong isi-share ko naman is yung first time ko talaga siyang gawin. Mm. First time ko to be in that position and yung natutunan ko doon. So, sa akin siguro is something related to my work. Yung first work ko, which is my work now, is ito yung first OJT ko nung college. Dito na rin ako nag-work. Baga, So, inabsorb ka. Yes, inabsorb ako ng company na yon. And merong silang mga ginaganap na Monday prayer, Monday briefing, ganyan. Tapos may mga events din sila. Tapos I don't know kung paano nila ako na-pick mag-host. Pero before kasi noon, meron kaming event nun sa department namin. Kinuha din nila ako isa maging host. And also dun sa aming morning prayer, yung mag-share ka ng verse, then magpipray ka, ganyan. So, parang paikot kasi siya. So, natapat din siya sa akin na mag-share ng word and then magpipray. So, those are my first time experiences. Kasi, ang kausap ko doon is mga professionals na. And that time, I am the youngest. Wow, the As in, youngest in the room. I am the youngest in the room. Kasi hindi pa ako gumagraduate noon. I think I was 21. Ako talaga yung youngest dun sa room na yun. Kasi kahit yung mga kasama ko mag-OJT, mas matanda talaga sila sa akin. And then, hanggang sa mayroong isang event na kinuha din ako mag-host. Tapos, that time, na mag-host ako, andun yung president namin. Andun yung president namin, nasa harap namin siya. The executives and the man ko. Tapos managers. So, syempre, being the youngest in the room, inisip ko na lang din, how did I go from being the youngest to actually hosting an event sa moment na yon. And yung event na yun, it's anniversary. Anniversary yon. Tapos parang, ganyan. Although it's a simple celebration, pero kasi andun yung mga big, yung mga professionals, higher than you, diba? Siyempre, sa rank and file pa ako. Ay, hindi. Ay, oo, parang 2 weeks pa lang nun. 2 weeks pa lang akong internal employee. Tapos, kinuha na nila ako mag-host. They saw your potential, na may potential Yeah, thank you, Lord. Kasi parang ang pagkakatanda ko, ano lang din yun eh. Medyo nag-pick lang talaga sila kung sino. Ang galing lang kasi meron nga akong sinulat. Babasahin ko, kaya ako pinakalaman ng phone. Babasahin ko siya. Sinulat ko siya nung last time, last Friday. Wow. Tapos, eto yung ano niya. Di ko siya nabasa doon, so dito ko na lang siya babasahin. Sabi dito, eto na siguro yung parang pinaka-learning ko doon sa first time experience ko na yun in my first ever working experience. So, eto siya. Sabi dito, I may be one of the youngest in this room at the moment, but God has taught me that leadership is not measured by age. It is measured by the heart you have to inspire and set an example for people in speech, in conduct, in love, and in faith. So, I think that's the whole lesson na natutunan ko doon sa company na yun na pinag-workan ko. Up until now, I'm still working that company. Ayun yung pinaka-lesson ko na, kasi hindi na ako youngest ngayon doon, kasi yung mga pumasok na. Pero I may be one of the youngest in that room, but still, God used me and my voice to inspire and to connect to people. Kasi kung ako lang, baka hindi ko talaga kayanin. Baka mag-shrink ako kapag yun yung mga kaharap ko. Imagine, the bosses, at sila yung mga kaharap mo. And then, kung ako lang, kung wala talaga yung confidence in pag-work ng Lord in my life, I think hindi ko siya kakayanin. But because God worked in my life, and that aspect, nagagawa ko siya. Andun yung kaba, pero andun din yung excitement. Tsaka nakakatawa when someone's approaching you and telling you na, ang galing mo naman, at your age, ganito, ganyan. So,
Thank you, Lord. Thank you, Lord, for that. I think yun. Hindi siya totally flop, pero it's my first The time. first time you do it, this time, sa harap ng mga talagang corporate people, Yes, corporate corporate job mo people. na Yeah, it's different kasi when you do it sa church. Kasi syempre lumaki tayo sa church comfortable na ka na. comfortable ka na eh. Yung mga tao sa church kilala mo na, Yeah. 'di ba? And it's different when you are in an unfamiliar Yes. place and then you deliver it Yes. by God's grace, of course. I think Thank you. same din sa na-experience ko nga, di ba? Parang you have your desire na eh. Kumbaga puso talaga. Yung heart kasi Yeah. natin, it is the soul talaga ng mga Yes. bagay na ginagawa natin. Whether you are in the moment kung saan hindi ka pa fully skilled doon sa bagay na gusto mong gawin, as long as you have the heart to do it. I think You yun will yung deliver. drive mo, hindi mo yan gagawin dahil alam mong magaling ka. Gagawin mo Yeah. yan dahil may puso ka na gawin yun. Yes. And nakikita mo yung value and essence niya. So, parang kahit na mahirap siya at first, gagawin mo pa din. Yes, agree. Akin naman, eto naman, as kilala ng tao na independent girly, ganyan. Parang nasobrahan sa pagiging independent. Sobrang Nahirapan ng independent. humingi ng tulong. Ay naman yung sa akin. So, eto naman yung isa sa mga bagay that I've struggled and still working out, and that is asking for help. Asking for. Personally, I think nanggaling yun doon sa as a panganay, growing up, syempre panganay ka, growing up, parang nasanay ka that people depends on you. Siguro simple as, parang ng mga bata kami, pag halimbawa, walang naiiwan sa bahay, bilang panganay, ikaw yung aasahan ng mga magulang mo. Magbabantay sa mga kapatid mo, mag-organize at mag-manage sa loob ng bahay, ganyan. So, parang doon, I think siya na-develop na parang nasanay ako na people are depending on They're me. relying on me, ganyan. Sa mga ganong pagkakataon. Yun, isa yun sa mga bagay na nakapag-develop sa akin. Siyempre, pag panganay ka talaga, one of the characteristic ng panganay is yung talagang mabuild siya independently. Yeah. Ngayon, nung habang lumalaki ako, parang siguro, tawag dito? Hindi ko maalala kung what specific moment, specific tao, parang naalala ko, meron akong mga time na parang I tried to ask for help. Pero parang when I asked for help, na-reject ako, ganyan. Or parang when I tried to ask for help, yung tao or yung bagay na inaasahan ko is hindi na-meet yung expectation ko. Siyempre, you wanted to heal, ganyan. Parang ano-ano ba tong mga nararamdaman ko? Bakit may mga ganito akong nararamdaman? Part of that is yung asking for help. Saan to nanggagaling? Tapos pag nasa ganun ka palang moment ng life mo, nasa healing stage ka ng buhay mo as a whole, parang mapapalook back ka talaga sa sino si Cindy nung bata siya. Parang mapapatingin ka sa kanya, tapos titignan mong mabuti yung experiences niya, knowing na lahat naman ng to, collaboration to ng kung sino ako from the moment na nagkaroon ako ng malay hanggang sa ngayon. So parang naging ganun siya na parang, alam niyo yung mga bata, di ba? Pag when someone told you na, bibilin ko to sa'yo, ganyan. Tapos biglang hindi binigay sa'yo, syempre masasaktan ka. O kaya parang humingi ka ng tulong tapos nakalimutan kang pagbigyan, ganyan. Though hindi naman sinasadya nung tao na yun na hindi ka pagbigyan or hindi magawa yung nire-request mo. Pero parang at some point, syempre bilang bata, nadamdamin mo yun, ganyan. So parang siguro doon siya na-build na parang, okay, hindi na ako maghihingi ng tulong, hindi na ako mag-ask ng help kasi nga masakit pala pag hindi ka na pagbibigyan. So parang feeling ko pag mag-ask ako ng help, it takes a lot of energy for someone to do that for me and ayokong maging burden. So parang bilang panganay, parang hindi kaya na to, kaya ko yan, ganyan. It leads me na maging overthinker, ganyan. And eventually, na-realize ko na hindi siya healthy. Hindi talaga siya healthy. Kasi nga, you were putting yourself in a position kung saan you were leading by control na. You were trying to manipulate everything as if ikaw lang yung mag-isa at wala kang kasama. Where in fact, marami namang pwedeng tumulong sa'yo, hindi ka lang humihingi ng tulong. Kumbaga, kailangan kong i-divert yung mind ko, yung thinking ko na hindi masama ang humingi ng tulong at maraming tao ang gusto akong tulungan. Yes. Kasi it leads me to na mag-micromanaging. Pag sinabi mo kasing micromanaging, parang taking control of things
parang hindi mo na hinahayaan na mag-grow yung mga taong nasa Yes. paligid mo, ganyan. Start by being gentle with yourself. Hindi mo kailangan gawin lahat just because kaya mo. Mm-mm. Diba? Parang kailangan mong bigyan ng pagkakataon yung ibang mga tao na tulungan ka and to be there with you. Yun yung tinuturo sa akin ngayon ng Lord, yung true leadership talaga, which is hindi ka dapat nagli-lead by control, you lead by example. And huwag mong ipagkait sa mga taong nasa paligid mo yung pagkakataon na matulungan kanila and i-share yung burden mo with them kasi hindi ka naman nag-iisa. Nag-send ang Lord ng mga tao para tulungan, gabayan, at samahan ka. So, huwag mong tanggalin yung pagkakataon and yung role na yun nila sa buhay mo. Yes, super agree with you. Naalala ko kasi meron kami sa office ngayon na tinatawag na lead training. Tapos dun sa lead training na yun, isa sa pinagawa sa amin is ililist down mo kung ano yung burden mo, ano yung fear mo, ano yung worry mo, ano yung anxiety mo, ano na yung doubt mo. Isa rin sa nilist down ko sa fear ko is fear of asking for help. Sa'yo kasi galing ka dun sa pagiging panganay. Ako, nanggaling ako doon sa, nasanay kasi ako na nung nag-aaral ako, people are asking help from me. So, the tendency of me asking help from them, hindi siya ganun kataas. Kasi parang nagsiset ako ng sarili kong boundary sa akin na hindi ako pwede mag-ask ng help. Kasi pag ako yung nag-ask ng help, baka isipin nila, weak hindi na ako ako. capable. Oo, hindi ako capable. Totoo, So, isa rin yan. diba? Yun, naalala ko, shinare ko siya dun sa lead training namin. Tapos alam mo ang sabi ng president namin. Tinanong niya kasi, sinabi ba nila sa'yo na hindi ka pwede manghingi ng tulong? So, hindi naman, ganyan. Ang tawag daw doon is misplaced hiya. Natatakot lang tayong mag-ask ng help kasi ayaw nating makita nila na we are less, parang for us, asking for help is becoming less of me. Rest of us. Parang Kabawasan. Oo. It makes me less of a person, less capable. Yan, lalo kasi, na pag na-establish yung expectation ng tao na pag kailangan ko ng tulong, sa'yo ako lalapit. Yes, kaya niya yan. You always have to be the bigger person. Yes. Pero, ayun nga, ang sabi niya, parang sometimes, it's just a misplaced hiya. Nahihiya ka lang humingi ng tulong. Tapos, naalala ko pa yung sabi sa akin ng ka-work ko, katabi ko. Sabi niya, bakit? Perfect ka ba? Yun yung sabi niya sa akin, sabi ko, hindi hindi ko naman pala perfect, ba't ka nahihiya humingi ng tulong? Doon parang, sobrang light lang ng word niya na yon. Pero, I don't know if it speaks to you the same way it speaks to me na parang, nga no. I am allowed to ask for help, to have a room wherein I can be a beginner, I can be a newbie that asks for help, and it's not bad to ask for help. Yes. I think ano rin kasi yun pride din, babe. Pride din siya na ang thinking mo parang gusto mo lang naman na parang every time na may lalapit sa'yo, you wanted to be that, parang savior. Yeah. Diba? Gusto mabuti naman yung intention mo pero at some point, pag pala hinayaan mo na maging ganun ka, madedevelop talaga yung pride sa heart mo na hindi ako palagi, ako. Diba? It takes humility din talaga to ask for help and to let someone do the job. Yeah. Totoo yan. Yeah, ikaw naman. Sa akin, kasi sa'yo, di ba, you are afraid to ask for help. And sinulat ko siya sa fear ko. Pero, back when I was 18 years old, eto naman ako. I offer help kahit hindi ko alam kung anong gagawin. Baliktad. So, eto, that time kasi, pandemic. Pandemic siya, so, sa church na, di ba, siya, piling tao lang, yung pwede. And that time, ako ay malapit sa church. Malapit ako sa church kasi sa kanto lang, di ba? And then, one time kasi, during the praise and worship, nakita ko yung isa nating ka-church mate. Nagigitara siya, nagbaback up, nagmumultay. All at once. Kasi walang mga tatao. Name drop. Name drop. Wow, grabe saludo. Saludo ako sa'yo. Pagbutihin mo yan. So, ayun, ginagawa niya. Tapos, nung time na yun, hindi kasi ako marunong gumamit ng any technologies, kahit nga phone. Hindi ka techie. Hindi ako techie talaga. Ina-admit ko yun. Kaya nga, parang, kailangan ko pang pag-aralan talaga. Kasi hindi talaga ako techie. Pero, pumunta ako nun sa isa nating ka-churchmate. Sabi ko, pwede niyo po ba akong
ilagay sa multimedia. Wow, nag-offer, di ba? Sabi ko, Wow. pwede niyo po ba akong turuan pa, kahit po mag-click-click lang, maglipat-lipat lang ng lyrics. Yun lang yung talagang sinabi ko. Kahit maglipat lang po ng lyrics. Kasi nakita ko talaga nag-struggle sila. So, kahit Mm-mm. hindi ko alam paano yun, di ako marunong mag-on ng laptop, di ako marunong mag-on ng PC. Pero sabi ko talaga, turuan niyo po ako maglipat-lipat. Mm-mm. So, yun talaga, flop siya for me kasi honestly, hirap na hirap nga ako mag-online class noon kasi hindi nga ako marunong talaga sa technology. Kaya nung time na yun, hindi ko rin alam saan ako kumuha ng lakas ng loob mag-offer ng help. Hindi nga ako marunong. Hindi ako marunong gumawa ng PowerPoint. Hindi ako marunong mag-Word. As in, kahit during nung high school ako, pre-pandemic pa, Nasanay kasi tayo sa Manila paper Oo, kanina. nasanay ako magsulat. Tsaka Ngayon, mas, PowerPoint totoo. na. Tsaka mas mahilig kasi akong magsulat. Mas Mm. mahilig akong magsulat. Mahilig ako sa stationery kesa sa talagang techie. Siguro ang tanging alam ko lang nun is mag-YouTube, mag-Facebook, mag-Y8. Yung mga ganon, Y8, di ba? Yun lang. Pero yung other function pa ng technology ng computer, hindi ko talaga alam. So, sabi ko, turuan niyo po ako, ganyan. Tapos, nung unang beses ko siyang ginawa, hindi ko nga alam kung nagawa ko ba siya successful. Kasi, yung jitters, nanginginig ako maghawak ng mouse, nanginginig ako next. Kasi aside sa ine-next mo yung lyrics, kailangan mo rin alamin yung tono. Ano ba, pa-bridge na ba yung kanta? Hindi nga rin ako magaling doon. As in, wala akong talent sa music. So, tinitignan ako lagi ng worship lead para send niya sa Next mo na yan, no? Gaganon. As in, talagang buti na lang may signal sila nun kasi, ganyan. Kaya dati pa noon, ang pinaka-ayoko nag-worship lead ay yung mga worship lead na dumediretso-diretso lang. Kasi, hindi ko talaga alam kung anong ine-next ko na ba. Ano bang kanta na to, ganyan. Hindi ako magaling sa timing. Paano siya naging win sa life ko? I think, si Lord kasi, naalala ko to, He doesn't call the qualified. He qualifies the call. Yes. And also, yung kagaya nga nung sinabi ko nung first episode natin, the egg ng available lang magaling. Naalala ko pa, isa siya pinanghawakan ko na verses is, Lord, send me, I am available, na Isaiah. Tapos, nung time na yun, hindi talaga ako marunong, ganyan. Pero, nung tinuruan ako, naglaan talaga ako ng time magpaturo slowly. Ngayon, part pa rin po ako ng multimedia. Yes. Nagpa-podcast na po kami. Marunong na rin po ako mag-edit. Diba? Parang sabi ko nga, kung titignan mo noong time na yon, hindi mo talaga ako maaasahan. Siguro lagi tayong magiging magkaaway. Bakit kailangan ko pa ito gawin? Ayoko talaga, ganyan. Pero ngayon, hindi ko lang siya nagagamit sa church. Nagagamit ko siya sa work. And also, nagagamit ko siya dito. Nagiging, na rin siya, parang part ng hobby ko. Inaaral ko na rin siya. Ngayon, nag-e-enjoy na ako na gawin siya. Alam mo, natutuwa nga ako kay Lucille kasi parang nitong mga nakaraan, nakikita ko talaga yung curiosity mo. May technical aspects, ganyan. Media as well, ganyan. Nagpapaturo ka na mag-edit, paano gawin to, paano gawin yan, ganyan. Next time, graphics na papaturo. Graphics na papaturo. Oo, natutuwa ko. Sabi ko, ang galing. Parang, sa church po kasi, part din po ako ng multimedia. And isa ako sa mga gumagawa ng mga videos, ganyan. Yeah. Tapos, parang, ang galing kasi si Lucille, hindi ko siya pinilit na parang gawin mo rin to kasi ginagawa ko to or hindi ako yung parang nagsasabi sa'yo na samahan mo naman ako kasi ang hirap ganito. Kasi may mga times talaga na mahirap. Pero ang galing kasi siya mismo yung lalapit sa'yo na makikita mo yung curiosity niya, paano mo ginagawa yan, ganito, ganyan. Tapos even siya, nakikita niya yung essence nun. Na parang pag nagsabi ka sa kanya, hindi lang siya yung makikinig, kundi talagang iniintindi niya. Tinatry mong i-absorb. And ang galing kasi nga yung availability, hindi ka lang magiging available kasi alam mo na kaya mo. Yeah. Kumbaga, as long as you have the desire to do it, nakikita mo yung essence and importance niya, that's enough for you to try to begin. Yeah, totoo. And you are always allowed to learn new skills. Yeah. Mentor ko nga siya. So Sabi ko, proud of mentor. you. Mentor ko to. Magkano kami nito, mag-open kami production. Yes. Pwede kayo
pasok dito. Ah. Tuturuan namin kayo. Wow! Actually, kaya nga tayo nagkaroon ng podcast eh. Kasi dati, di ba, Yes. very lang kami, offline Offline. podcast. Offline podcast lang. Walang anything. Ngayon talagang, praise God kasi meron na tayong Platform yeah, as we well. have the platform, ganyan. But still, we're learning pa rin. Yes. Pero hindi yun parang basic pa lang naman yung alam, ganito, ganyan. Hindi eh. At least meron nang nasimulan, meron nang natututunan. Yes. Kasi hindi ka naman magiging expert agad or even magiging intermediate agad sa isang skill kung hindi ka naging beginner. Beginner, yeah. At least papunta na, we know to ourselves na papunta na rin tayo. Oo. Ang Totoo. mahalaga, sinubukan mo. Yes. Nagsimula ka. Nagsimula ka. Yeah, thank you for sharing that. Yung last entry ko naman for this episode, ito naman yung heartbreaks. Ang context is that you thought that it was love, pero hindi pala. So parang what I've learned from that experience. Dati kasi parang, lalo na nakakilala ako sa Lord. Sabi ko, Lord, sana pala hindi na lang ako pumasok sa relationship. Sana hindi ko na lang inallow yung sarili ko to entertain, ganyan. Para sana mas na-preserve ko yung sarili ko, ganyan. Yeah. Parang nagustuhan ko kasi yung idea ng first and last. First and last. First and last, ganyan. So parang hindi na siya first and last sa akin kasi nga I've been into relationships before in finding or looking for love and it fails, ganyan. So what I've learned from that is on the bright side, parang kahit na dumaan kasi ako sa part na parang I've discouraged nga myself, ganun. Parang sana pala hindi ko na lang hinayaan yung sarili ko na pumasok sa relationship para at least na-preserve yung heart ko, hindi siya na broken, ganyan. Pero on the bright side of it, nung nakilala ko at na-encounter ko ang Lord sa buhay ko, nakita ko yung difference ng love na ino-offer ng world and yung love na ino-offer ng Lord sa akin. Nakita ko that there's a big difference. Kasi even before, di ba, I've been into relationship, ganyan. Yeah. Parang hindi talaga ako masatisfy eh. Kaya ako nabobroken kasi hindi ko maramdaman yung love that my you're heart looking for. longs for. Yeah. Not until I met the Lord. Doon ko unang naramdaman yung fulfillment, satisfaction, and yung pinaka-essence ng love na ganito pala mahalin. Now, kahit na yun yung mga naging experiences before, nung nakilala ko ang Lord, I feel redeemed. Wow. Na parang, okay na ako. Kasi yung love ng Lord, hindi niya lang yun sa akin in-express just to make me feel love. That exact love changed me and transformed me. And kung sino ako before, hindi na ako yun ngayon. Yung mindset ko before, the way I see things, my perspective when it comes to love, especially my standard when it comes to relationship, the person that I wanted to be with. Siyempre, with my experiences, mas na-navigate ko na ano yung gusto ko, ano yung hindi ko gusto, ano yung hindi ko na dapat i-tolerate, ano yung mga dapat hindi ko i-entertain. And I gained wisdom from that. Actually, nagagamit ko yung wisdom na yun. And of course, guiding, advising yung mga taong nasa paligid ko, yung mga kabataan, ganyan. Yung wisdom ko, na i-share ko siya. Speaking from experience, hindi siya nasayang nung sinurrender ko siya sa Lord because the Lord turned it out for good. So ngayon, ayun yung pinagpapasalamat ko sa Lord kasi now na experience ko both yung love ng world at ng love ng Lord, mas firm sa akin yung experience, yung decision, and yung commitment ko sa Lord kasi alam ko na I cannot find the love I experienced from the Lord in this world. Yun yung, I think, redeemed me from those heartbreaks. Ang ganda. Alam mo, gusto ko yung sinabi mo na when you met Jesus, that love transforms you. Kasi naalala ko yung isa kong nabasa. Sabi nga, we do not love for change. We transform because we are loved. Hindi ka nagmamahal para magbago. Yeah. Nagbago ka kasi minahal ka. Yes. Diba? Ganda. Parang it's different story na mamahalin ko to tapos magbabago ako. Nagbago ako kasi minahal ako. Yeah. Same ng story mo, diba? From heartbreaks, Yes. heartaches, to healed heart.
Maybe sugat. some girlies out there feels like parang, hala, I've been into relationship, I've experienced all of this, ganyan. Sobrang discouraged sila, ganun. Kumbaga, I'm telling you this kasi naramdaman ko rin yan. But from the moment that I've experienced yung love ng Lord, He accepted me without condemnation and judgment. Yes. And He just loves me for who I am. Mm. And then transformation happens. Yes. And also the forgiveness. If dumating ka na sa time na na-meet mo si Jesus, na transform ka niya, at those heartbreaks, and even the person that hurts you, Yeah. parang magkakaroon ka ng courage to forgive. Yeah. Because may experience mo na, siguro hindi pa rin nila kasi na-encounter paano ba talaga mahalin at paano ba magmahal. Kaya, ngayon na na-encounter mo siya, even if the person doesn't say sorry, you forgive the person already. Yeah. It's all part of the past. Yes. It's no longer hard for you to forgive the person who hurt you, who caused you the heartbreak. Yeah. Kasi you finally found the love that is unconditional, forgiving, and transforming. Yeah, totoo. And I thank God pa din talaga kasi nga nung mga panahon na yon parang hindi naman niya hinayaan na ma-compromise yung purity. Yeah, totoo. Yun yung pinaka-importante. Kasi nung na-experience ko yung love ng Lord, may expose ka talaga sa sins mo eh. Yes, May oo. expose ka sa mga flaws mo, ganyan. And you will find yourself disappointed sa sarili mo kasi bakit ko ginawa yun? Nakakahiya. Ganun. Bakit ba naging mga ganun yung desisyon ko sa buhay? Yung mga ganun. Yeah, totoo. Diba? May mga ganong moment tayo. But yeah, ang galing ng Lord kasi talagang niredeem ka niya from all of that. Yes. It's all in the past, guys. Balita ko, nakita mo ngayon. May pamilya na. Okay na yun. I'm happy. Happy. Walang sayang. Bakit may nagko-comment? Nagko-comment ka dyan? Wala nagko-comment. Walang sayang. And right now, syempre, focused ka na on moving forward sa kung sino yung nilaan sa'yo talaga ng Lord. Yes. Right now, mas careful ako. Careful talaga. Ang ganda, di ba? It only shows that we may experience flop in our lives, whether sa pag-aaral mo man yan, being a student, being a girl or a man who works in a corporate job. Yung mga flop natin, it will suddenly turn out as our wins eventually. Kumbaga parang God will make it work out. And we know that in all these things, God works for the good. Yes. Of those who love Him. Yes. Yes. Kaya, alam mo yun, walang sayang or walang unnecessary experiences. Kapag sinurrender mo pain. talaga sa Lord. Yes, walang unnecessary You will experiences. turn it out for good. Pain kapag ka nasa Lord ka. Kasi lahat yun, He can turn it out for Totoo, our kaya nga kahit anumang bad experiences mo in the past, makakalakad ka ng whole and mo kasi nga, sinuko mo siya sa Lord. Yes. At that exact bad experiences you have will become your redemption arc. Once you encountered the Lord and accepted Him as your Lord and Savior. Yes. Your trials will be a triumph. Yes. I think that's it. That concludes Grabe, ang ganda our ng ating episode. conversations. Na-share man natin yung mga vulnerable selves natin, yung mga epic fails natin in the past. We are confident to share those things kasi nga, at some point, we were have redeemed from that. overcome, yeah. We have overcome. And same with you, we believe kayo din. Yes. And still a work on progress. Laging, Yes. ano naman We yan, are reminder. in progress. And all is well. Yeah. All is well. All is well. With that, I'm Lucille. I am Cindy. And this has been On the Bright Side. Ganun ba talaga ending? Pahinhin ng pahinhin. Oo, pahina ng pahina. Nagugulat, ASMR na pala.